Hey guys, good evening. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit ka po nating update na pag-uusapan para po sa gabing ito ay patungkol sa naganap na press con po ng Tape Inc. So meron pala silang press con, di tayo na-inform. Hindi po kasi masyadong relevant sila kaya hindi pinag-uusapan masyado sa social media. Lalo na't yung mga ganitong bagay. Kapag TVJ kasi, ay bukas pa man magaganap ang press con pero inaabangan na po agad ng mga tao. But anyway guys, sabi nga po dito no, kasi ang nandun po kanina ay si Attorney Maggie Garduque, ang attorney po ng Tape Inc. At ang sinabi po nila doon, collegiate records ay hindi pa raw maaaring gamitin ng TVJ ang titulong Itbulaga dahil hindi pa naman daw po nare-reward sa TVJ or hindi pa naka-registered kay Henyo Master ang titulong Itbulaga. Diba nung nakaraan, talagang mainit pong pinag-uusapan na registered na kay Joey De Leon ang trademark. Tapos, biglang sasabihin ngayon na hindi pa naman daw pala, hindi pa daw na registered kay Henyo Master Joey De Leon. Anyway guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita. At eto na nga, chika ni Attorney Maggie, hindi pa raw po registered kay Henyo Master Joey De Leon talaga ang trademark na Itbulaga. So, nasa kanila pa rin daw po ang karapatan sa paggamit ng titulong Itbulaga. Ito ay sa kabila ng balita na kinansila na ng IPO ang kanilang trademark. So, paano nangyari yun? Kinansila na nga, tapos sila pa rin sila pa rin ang may karapatan. Ang gulo, no? Ang gulo po nila. But anyway, lumalabas tuloy na fake news ang nilalabas po ng balita ng News 5, ng Attorney Buko, ng TVG, and ng mga vloggers na registered na daw kay Henyo Master tapos sasabihin ni Attorney Maggie na hindi pa. So, lilinawin lang po natin bakit po nasabi ito ni Attorney Maggie. Dahil daw po kasi sa website, nananatili po no, na nasa kanila di umano ang registration. And then, ang nakalagay sa website kay Henyo Master ay pending pa. No? Pero, alam naman po natin lahat ng website madalas po ay nade-delay yan sa pag-update. Hindi kumbaga ay hindi ora-orada, naa-update po yon. So, meaning, dahil sa IPO na mismo nanggaling, nakinansila na ang kanila pong trademark, ora-orada, that day or that time, ay wala na silang karapatan. Dahil nasa TVJ ang copyright ng titulong Itbulaga. So, kung mahuli man sa website, madalas naman kasing ganon. Pero the moment na nakapag-desisyon na, sinabi na ka-OG, yun na yun. Effective na po yun. Yan naman po yung side natin dito. Yan kasi yung pinaninindigan nila Attorney Maggie or ng Tape Inc. And naalala nyo po ba yung Evelyn ko po nung nakaraan, ka-OG, na kung saan ay wala pa raw po talagang karapatan si Henyo Master dahil pending pa kanyang registration. So, yun pala yung tinutukoy ni Procnoy. And isa rin po sa kapansin-pansin or napansin agad ng mga legit targets ay yung background po talaga nitong sa Attorney Maggie. Talagang nandun pa sa mga logos po, naging logo ng Itbulaga. Hanggang sa umabot sila ng 44 years. So, i-flex pa po talaga nila yan. And dito, sinabi rin ni Attorney Maggie na hindi porke si Henyo Master ang gumawa ng pangalan, is that siya na ang may karapatan sa titulong Itbulaga. Kasi hindi naman daw po ito ginagamit ni Henyo Master. Ang gumagamit daw po nito ay ang Tape Inc. So, sila ang may karapatan sa paggamit ng titulong Itbulaga. Kasi sa APO, ay nire-renew nila yan basta mapatunayan na patuloy na ginagamit. So, sobrang nakapagtataka lang yung sinabi din po ni Attorney Maggie na hindi porke ikaw ang gumawa ng pangalan, ikaw na ang may karapatan or sa'yo na ang, ikaw na ang may-ari
ng titulong ito. So, ibig sabihin, halimbawa guys, ay ako mahilig ako mag-bake, no? Mahilig akong mag-bake and meron akong sariling recipe ng isang tinapay na masarap. And then, dahil wala akong pera, so sinasarili ko lamang siya. And then, nung matikman, halimbawa na isa kong friend na mayaman, nagustuhan yung aking tinapay na ginawa, at dahil masarap, sumugal siya, and siya yung nag-produce, producer, kumbaga, nagalaan ng pera para maggawin itong negosyo. So, ibig sabihin ba nun, hindi na sa akin yung own recipe ko na yon, doon na sa kaibigan ko. Ganun bang ibig sabihin nitong si Attorney Maggie? Bakit? Kung hindi ba dahil sa recipe ko na yon ay mayroon silang successful business ko, for example. So, kung hindi ba sa Itbulaga, kung hindi ba dahil kay Henyo Master Joey De Leon, meron ba silang napaka-successful na Itbulaga? Wala naman, di ba? Without Joey De Leon, without the name Itbulaga na ginawa ni Henyo Master Joey De Leon, wala rin po silang successful show ngayon. At the same time, hindi naman po binayaran si Henyo Master para gumawa ng titulo. Pangalawa, hindi rin yan nagawa ni Henyo Master nang nandyan na ang Tape Inc. At pangatlo, hindi po binenta ni Henyo Master ang trademark sa kanila. So, producer lamang po sila. Meaning po pwede pong lumayas ang TVJ, ang Itbulaga sa kanila at humanap na lang ng panibagong producer. Bit-bit nila ang Itbulaga kahit saan sila makarating kasi kay Henyo Master yan. And kung hindi yan kay Henyo Master, hindi yan sa TVJ, papaano pong Itbulaga pa rin ang pangalan ng programa kahit nakapagpalit sila ng producer? Kasi kung hindi Itbulaga is TVJ, nang pumasok po sila, iba na dapat yung programa kasi iba na yung producer di ba? Pero hindi because TVJ is Itbulaga and Itbulaga is TVJ, kahit nung dumating sila or pumasok sila sa eksena, ay Itbulaga pa rin ang kanilang title. Kaya tuloy ang komento ng mga netizen, hindi po maiwasan na nangangatwira na lang itong si Attorney Maggie para magkaroon ng rason ang Tape Inc. para ipagpatuloy sa kanya ang kaso. Hindi tuloy maiwasan yung mga comments from netizens, from legit Tarikads, na siya na lang ang kumukumbinsi sa mga halushos na mayroon pang laban sila, para syempre tuloy ang trabaho ayon po sa kanila. Kaya kahit alam na walang laban, ay kanyang pinagpapatuloy ito. And meron din namang nagtatanggol dito kay Attorney Maggie na kesyo hindi sa Attorney Maggie ang sinungaling talaga, kundi po ang mga halushos. Sinasabi ng mga halushos kay Attorney Maggie kung ano yung mga gusto nilang mangyari, and yun yung nagiging dahilan kung bakit umaabot po sa ganitong punto. Yun yung pagtatanggol naman ng ilan kay Attorney Maggie na talagang di ang mga halushos. Alam niyo na po siguro kung anong ibig sabihin nun. Anyway, sabi pa nga po dito mula kay Decker, Attorney Maggie, I think you should go back again to law school at study again. Kasi hindi mo pinag-aaralan or pinag-aralan ng batas, kasi hindi mo pinag-aralan ng batas tungkol sa intellectual property. Sinasabi mo na ang Tape Inc. ang may-ari ng Itbulaga kahit hindi sila ang lumikha. Stupid. 1979 pinalabas ang Itbulaga. 1981 pumasok ang Tape Inc. bilang producer, kaya imposibleng sila ang may-ari sa Itbulaga. Sabi pa dito mula naman kay Enrique Guevara, baluktot ang katwiran ng Tape Inc. Kung ako ay nagtayo ng sarili kong bahay, pagkatapos ay pinatirhan ko sa isang tao, ibig sabihin ay hindi na sa akin ang bahay dahil hindi ko to tinitirhan.
So, ang dami tuloy naglalabas po no ng mga ng kanila pong mga examples. So, we know naman na talagang pagdating po sa batas, alam po yan ni Attorney Maggie. Pero yun nga daw po parang lumalabas na nangangatwira na lang at gusto lang talagang i-push pa ang, ang kaso po na ito kahit alam na talo na. Kasi hindi naman daw po TVJ ang gumagamit ng titulong Itbulaga, kundi ang Tape Inc. Kaya sila po ang may-ari ng titulong ito. Paano hindi kaya ginagamit? Nakikita naman po natin si Henyo Master araw-araw sa Itbulaga. Nakikita naman po natin na nagsusuot po siya ng t-shirt with at tatak ng Itbulaga. So patuloy po nila itong ginagamit, ang Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Niv, na-establish ang tape 1981. Nagsimula ang Itbulaga 1979. Susko tape, move forward na lang po. Mukhang na-stress na itong si Niv 17. So, yun nga po kasi talaga ang katotohanan na before pa mag-exist ang Tape Inc. ay meron na pong Itbulaga. 1979 ang Itbulaga, napakalinaw po sa history na 1981, dumating ang tape po sa kanila. So, parang binibigyan na lang ni Attorney Maggie ng pag-asa ang mga pro-tape sa laban na ito dahil sa kanyang mga binitawan po na salita. Kasi, kita naman po natin ang effect Collegiate Records sa mga fans or sa mga panatiko nila na may pag-asa pa dahil nga raw sa hindi naman daw po totoo na registered na kay Henyo Master Joey De Leon ang titulong Itbulaga. Lumalabas na sinungaling patuloy ang nagabalita ang TV5, News 5, ang si Attorney Buko and ang IPO. Gusto po kasi nila pigilan talaga ang pag-reward ng titulo kay Henyo Master. So siguro tingin po nila, patuloy silang may karapatan pa silang mag-apela para hindi po tuluyang ma-reward ito kay Joey De Leon. Na-reward na nga hindi lang po na-update pa dito sa website. Minsan nga yung mga may tindahan, 'di ba, kapag nagbayad ng utang itong si kapitbahay minsan hindi po agad na nalilista nila Collegiate Guide. So, parang ganun din daw po ang senaryo dito sa website na ito. Na siyang ginagawa pong pananggalang ng Tape Inc. para sabihin at ipalabas na sinungaling. Hindi totoong balita na kay Henyo Master na ang trademark. So, sana nga ay talagang meron na rin pong certificate na maipakita rin sila Henyo Master Joey De Leon. Sabi naman po ng mga legendary cats, aba-aba naman IPO, galaw-galaw din pag may time. Gawa na agad, ay update na ito agad at gawa na ng certificate si Henyo Master upang sa gayon ay maisupalpal at maipamukha ito sa Tape Inc. So, yun lang po muna ang update natin sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.